continue to grow. You'll unlock revenue sharing from ads and YouTube Premium once you hit 1,000 subscribers and either 4,000 valid public watch hours in the past year or 10 million valid public shorts views in the last 90 days. Okay? We'll get back to you with a decision via email once your channel is reviewed, typically in about a month. Alright, tayo po'y magbibigay reaction lamang dito sa mga usapan ngayon ulit sa channel ni Beyonce, no? Kasi marami ang nagulat, marami ang nag-content, marami ang nagbigay ng reaction doon sa naging pahayag ni Beyonce sa kanyang channel na parang nalito. Ultimo yung mga vloggers na monetize na. No, natatawa lang po ako sa kagustuhang magkaroon ng content siguro, no? Kung ano-anong twist na yung ginagawa, or maybe they are not really aware kung ano yung naging proseso ng channel nila nung sila rin mismo ay na-monetize. Okay? At tayo po ay mag-share lamang ng ating opinion. At tinulit ko, wala po tayong pinatataman, wala po tayong pinariringgan sa ating mga ginagawang content. Ito ay pawang ating opinion na nakabase lamang sa ating mga napapanood, nangyayari at naririnig. Okay? So, kung tamaan man kayo, kung feeling nyo kayo yon, I'm sorry, and you can comment your explanation or your reason, no? Doon dito sa aking gagawing content na to, sa video na to, no? And sa akin lang po, paglilinaw na nakabase sa aking pangunawa. Ngayon, kung tingin ninyo, mali yung sinabi ko, please leave something on our comment section so we can discuss further kung ano man po yung inyong mga saloobin. Ako po lamang ay nakabase sa kung ano yung meron sa YouTube, no? Kasi once upon a time, bago po ako napasok sa ganitong content reaction, minsan ko na rin pong binigyan ng basic, no, information ang sarili ko on how YouTube works. Paano nag-earn, paano monetize, ano yung mga prosesong gagawin. No? Mga basic lang po, which is will help us to understand kung paano ba tayo nagkakaroon ng revenue. Especially yung mga na-monetize na. And of course, kayong mga viewers, para magka-idea din po kayo, para hindi po din kayo naliligaw sa mga sinasabi. And lalo na po kung isang vlogger ay baguhan din lang, no, sa pag-YouTube at wala pong umualalay sa kanya, the tendency of her or him, no, na magkamali ng sinasabi ay malaki. So, tayo na mga medyo may experience na dahil na-monetize na tayo, I'll just share, no, a few of my knowledge about this matter with, no, back up from the YouTube itself, no, yung mga guidelines or yung mga ways, no, kung paano si YouTube nagpapamonetize or paano kami napapabilang sa mga YouTube program, no, so sa YPP na yan na sinasabi. So without further ado, let's start with my content and sisimulan po natin dito sa mga naging pahayag ni Beyonce, no, na I don't know, parang from here nagkaroon ng iba't ibang speculation ng kwento na mukhang na mali or talagang maraming negative na nasabi kay Beyonce, no. So allow me to play that portion. Hindi ko na mapakita, ito is coming from Bopil, no, na kinuha niya rin nata kay BPM. So I'll just play the portion na sinabi ni Beyonce, no. May sinabi kasi si Beyonce na I think nagpagulo sa karamihan ng mga nakikinig sa kanya at even some of the vloggers, I think, no? So, parinig ko na lang po sa inyo yung boses. Ulit, baka tayo nagkakalituhan o nagkakalukuhan. Ulit. Ano po, kaka-apply lang po. Kaya hindi ko naman itignan po kahapon. Okay? So, yung part na yon, yung ka-apply lang po at ka-monetize lang kahapon. Okay? So, I'm not sure if na-elaborate yan. Diba? So, from that part nung sinabi ni Beyonce na yan, no? Hindi ko alam kung ginawan siya ng kwento, gumawa ng kwento para may content, or hindi nila naisip na simpleng pagkakamali lang yan ng baguhan sa YouTube. Okay? Kaya ka po nasasabi before pa na si Beyonce ay gumagawa or nag-a-act sa kanyang channel based on what she understand. No? Yung pagla-live, pagsagot sa mga tanong, no? And like this one, tinanong kasi siya ng isang viewers na bakit wala pa rin siyang monetization or hindi pa rin siya na monetize. So ang sabi niya, di ba, narinig ninyo,
ka-apply lang kahapon, ka-monetize lang kahapon. Which is totally mali ang pagkakasabi niya. Okay? Kung doon po tayo magbabase ha sa sinabi niya. So, allow me to play that portion again para po magkaintindihan tayo. Ano? Baka, alam kong narinig nyo na, so allow me to play again that part, no? Kalukuhan. Ulit. Ano po, kaka-apply lang po. Kaya hindi ko makikita po kahapon. Okay? Ka-apply lang, tapos ka-monetize lang, which is totally different. When you say apply, na-meet mo na yung requirements. So, nag-apply ka pa lang. At malabo pong on that day ay ma-monetize na rin siya. When you say monetize, you're part of the YPP program. YouTube Partnership Program. No, pag na-monetize ka na. So, maaaring ang sinasabi niya ay na-meet niya pa lang yung requirements. No, doon sa monetize na yon. Na-meet niya pa lang yung requirement which is 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. As we all know, na-meet niya na yung 1,000 subscriber because how many na siya? 10,000 subscribers na siya, di ba? Now, with regards sa kanyang watch hours, no, with that 3 live stream niya, no, mamimit niya na po yun. Bakit? Okay. Allow me to break down one by one yung mga content niya, ha? So, okay, ipapakita ko po yung channel niya ni Beyonce. Okay, as of today, ha, meron na po siyang 6 na nagawang live stream. Okay? I-ano ko lang po sa inyo kung bakit ko nasabing siya ay pwede nang ma-consider na na-meet niya na yung watch hours niya. No? Meron po siyang 6 na live stream. In each live stream, no? Okay, sorry. Sabihin na natin yung 5 kasi yung isa pala ay 10 minutes lang. 5 live stream. Okay? And each live stream, kayo po, saksi po kayo, umaabot siya ng 1,000, 2,000, until 3,000 pa nga, di ba? Okay? So, umpisahan po natin doon sa first live stream niya, no? Yung pasensya na po, ilalakihan ko pa yung ano, para makita ninyo yung title na sinasabi ko. Yan. Okay? So, ito pong isa, no? Dito po tayo magsimula. Dito. Sa video na to. No, yung pasensya na po kayo sa internet namin. Okay, nakikita nyo po sa likod ko, no? So, from that, yung unang live stream na yan, sabihin na natin, no? Kasi ngayon, naka 31 views na eh. That time na siya ay nag-live stream, sabihin na natin, correct me if I'm wrong, but I'll just make my assumption, no? 1,000 or 2,000 yung nanood. Live viewers. Okay, live viewers. Sabihin na natin. So, it takes how many? 45 minutes. Diba? So, sa 45 minutes na yan, assuming, i-round up natin into 1 hour. Para lang kumbaga, mas mabilis yung kwentahan natin. Sabihin na natin yan ay umabot ng 1 oras. At may nanood na 1,000 viewers. Okay? Pero alam ko, laging more than 1,000. No, umaabot pa nga siya ng 3,000 eh. Diba? Sabihin na natin na yan ay ilagay natin sa yung talagang nanood for 1 hours na nag-stay ay nasa 1,500. No? First live stream niya, kaya sigurado ako maraming nanood sa kanya, maraming sumuporta sa kanya, maraming nagmarites dyan. Diba? So sabihin na natin, yan ay inabot ng 1,500 na live viewers. So, 1,500 live viewers. Magkaroon ka ng 1 hour na live. Diba? So, meron ka na kagad 1,500 watch hours. Ilagay lang natin sa ganun, okay? Ha? Pero sure ako, nung first live stream na yan, hindi ko lang siya nakita, pero sa mga susunod niya kasing live stream, maabot siya ng, alam ko, umabot siya ng 3,000. So, wag na nating sabihin na umabot sa ganun. Dito sa first live stream niya, sabihin na nga natin 1,000. Sige, lagay pa natin ng 1,000 lang. No? Kahit kung 2,000 yung nanood. So, may 1,000 watch hours niya. Remember, 4,000 lang yung kailangan
1,000 watch hours, yun yung kumbaga is legit, no? Yun na talaga yung nilinis na ni YouTube kasi every live stream, no, bago po yan ma-post, no, sa aming mga channel, especially kung ikaw ay nagpapamonetize pa lang, sinasala po yan. Hindi po agad lalabas yan. Kung ano man po yung nakikita ninyong numero, no, doon sa aming views, magbabago po yan within 24 hours kasi sinasala pa yan. Yan yung sinasabi ng mga vloggers na mayroong pumasok, lumabas kagad, so you need to stay something like 1 minute, 2 minutes para ma-count as views, no? As views yun, hindi pa watch hours. So, magkaiba po yung views at saka yung watch hours. So, kaya nga na sinasabi ko sa inyo, yung 2,000, halimbawa, 2,000 yung nanood, may naglalabas-pasok dyan, pero mayroong nag-stay. So, let's say, the entire 1 hours dyan sa first live niya, no? Hindi yung 10 minutes, ha? Ay may nag-stay na 1,000 viewers na talagang from the beginning until end. Nanduroon, nagko-comment, nanonood, di ba? Nag-stay. So may 1,000. So mayroon kagad siyang 1,500 watch hours for that video alone. Di ba? Or 1,000 for 1,000 viewers, sorry, no? For 1,000 viewers, may 1 hour siyang live, 1,000. Now, yung sumunod na live stream niya, pangalawa niyang live stream, good evening po, no? Nasa likod ko. Ito. Good evening po, yan. Okay. Nagkaroon siya ng 1 hours 30 minutes na live. Ngayon kasi may 50,000 views na to eh. No? Ilagay uli natin yan na siya ay nagkaroon ng viewers na 1,000 uli. Oh, 1 hour. So, another 1,000 uli. So, 2,000 na. Remember, 6 po yan. No? I'm talking yung during live stream. During live stream. Iba pa po yung nagmamarathon. Yung iba pang nanonood. No? So, yang 6 na video niya na yan, for sure, pasok na kahit tagi 1,000 lang yan, no? No, nilagay ko po sa 1,000 viewers every live stream niya na nagstay during her live stream. So yung 4,000, sobra-sobra na sa 6 na live stream na yan. Eh, meron pa siyang shorts. Di ba? Kaya nga hindi ko na i-count yung shorts, itong live stream na lang na to. Mayroon siyang live stream na umabot pa ng 5 hours. Sabihin mo na yung 5 hours na yan, no? Itong sinasabing natulog nga ata siya. Baka tinulugan niya yung live stream niya, nalumindol. Sabihin na natin, half of it, ha? Let's say 2 hours lang yung kinount ni YouTube dyan. Sabihin na natin, kasi sinasala talaga yan. Totoo po yun. Sinasala po talaga ang mga live stream. No? Kasi nga mahaba yan eh. Mahaba po yan. Marami po dyan naglalabas-pasok, yung mga ninjas na mga account, sinasabi nila. So, dyan sa 5 hours na yan, sabihin na natin, 2 hours lang yung talagang kinonsider ni YouTube. Tapos may ilang, 31 viewers, 31 views, no? Kalahatiin mo yan during live stream. Di ba? Dyan pa lang, sa video na yan, no? 2 hours for 1.5 ha? 1.5 viewers. Ilan na po yun? So, sigurado po ako monetize na, na-meet niya na yung requirement dyan. Now, doon sa sinasabi niya, no, na na-monetize na siya, it means na-meet niya pa lang yung 4,000 watch hours and 1,000 subscriber. At nag-apply pa lang po siya. Okay? Hindi po kasi sa ngayon po, no, dahil sa dami po ng nag-YouTube, marami na po, medyo magtatagal po talaga yung application. During my time, no, I think 2 days, no, nung ako po ay nalaman ko monetize ako. Now, may violation ba? Kasi sinasabi, hindi pa raw siya monetize. Baka raw nagka-violation. I don't think na may violation siya dito sa live stream na to.
because all the live stream are nothing. Boses niya. Nawawala-wala pa siya. Hindi po magiging reason dito na kasi hindi siya nagpapakita. No. No. May interaction po ang kanyang chat box. No? As long as may engagement po at naririnig yung boses niya, no? Noon sinasabi na dapat may gumagalaw. I don't think so. No, I don't think so po, no? Na dahil doon. As long as meron pong interaction yung chat box at may nagsasalita, no, sa live stream kasi kaya nga po sinasala ni YouTube yan eh. No, kaya nga po sinasala ni YouTube yan para po malaman yung talagang engagement na nangyayari. No, hindi po dahil sa walang nakikita, no, hindi po porke picture niya lang, hindi siya nakikita, no, magiging cause po ng violation yon. I don't think na it will be a violation. No? So, sa akin, yung nasabi po na yon, no, yung pinarinig ko sa inyo na sinabi ni Beyonce, hindi po ganun yung gusto niya siguro sabihin. Nagkamali siya. No, nagkamali siya ng pagsasabing na-apply ko na po, monetize na po siya. No, that is totally wrong. Once you apply, no, there are certain process ka pang pagdadaanan. At pag na monetize ka, hindi po ibig sabihin tapos na po yun. Mayroon pa rin pong proseso para naman po sa AdSense mo. No, hindi po ganun kabilis yun. Let's say, nag-apply ka. Okay, may pinilapang ka. Na-approve ka. Once na-approve ka, yes, monetize ka. Pero, paano mo makukuha yung sahod mo is another applications. No? Iba naman po yon. Kay AdSense naman po yon. No? Meron kang hihintayin na parang pin mo, no, to verify if ikaw yun. And I don't know sa ngayon, no, kasi during our time, kapag monetize ka, so may earnings ka na, pag naka $10 ka, and above, saka pa lang po magbibigay si YouTube sa inyo ng confirmation pin na ipadadala sa address mo to make sure na ikaw nga ang may-ari ng channel na yon. So yun po, I don't know what is the latest right now. Pero during our time, pagka nagkaroon ka na ng earnings na $10 and above, doon pa lang mag-start na ipadala sa'yo yung pin mo. And you need to, I don't know the term na ginagamit, apply. No? There are 3 trials. No? Nakalimutan ko kung ano yung term na ginagamit. No? Para masendan ka ng pin. After a month, I think, a week, I don't know, no? Hindi ko na masyadong Kasi mayroong 3 times kang mag-re-request for pin. No? So, hindi po agad-agad yan. Kaya kung na-monetize man si Beyonce, let's say, nag-apply siya nung Tuesday. Let's say lang, no? Sabihin natin, nag-apply siya ng Tuesday. After 24 hours, na-monetize siya. Okay, monetize, mayroong ads, lalabas na yan. No? Ngayon, titignan niya ngayon yung kanyang estimated earnings. No? Doon sa dashboard niya. Pag yan ay pumalo ng $10 and above, mayroon siyang notice na makikita. Pabalikan niya ngayon si AdSense niya. No? Para tingnan kung allowed na ba siyang mag-request ng PIN. No? Yun po yung proseso nun. Hindi po ganun kabilis. Kaya it will takes about 2 months. Depende, no, sa bilis ng pag-approve ng YouTube doon sa application. Okay? So, to make more, let's say, mas maintindihan po ninyo, no, I'll play a video coming from YouTube on how we apply for our monetization. No, para po mas maliwanag, no, hindi na po natin kukunin sa based on my experience. Ito po ay mismong galing kay YouTube. So, kung gusto nyo pong maunawaan yung proseso, meron po si YouTube niyan. Paano nag-a-apply ng monetization. No? Meron yun po yan sa YouTube Help Center para hindi po kayo maligaw. Para po kayo mismo ay malinawan sa mga nangyayaring yan sa channel ni Beyonce. Okay? Allow me to play. No? That portion. So, ang ipapakita ko po sa inyo ay yung ano na, no? Yung
meeting the watch hours and the subscriber na 4,000 and 1,000 subscribers, no? So ito po. As you continue to grow, you'll unlock revenue sharing from ads and YouTube Premium once you hit 1,000 subscribers and either 4,000 valid public watch hours in the past year or 10 million valid public shorts views in the last 90 days. Okay? So dati, yung shorts wala yan. During our times, no, wala yan. Ang kailangan mo lang is 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. Ang watch hours mo, kailangan makumpleto mo yun within 365 days or 1 year. No? Eh, kay Beyonce, sigurado ko, walang 1 month pa na kumpleto niya na yan. So, let's say, sa loob ng 365 days, hindi mo na meet, no? At papasok ka na sa next year, no? Mababawasan po ang watch hours ninyo based doon sa 365 days mo. No? Kunwari, within 365 days, 3,900 lang yung hindi mo na-meet. Ang na-meet mo, so kulang ka pa. So pag pumasok ka sa ika-367, no? 365 kasi yung ano, di ba? So sa 366 days, yung unang araw doon sa 365 mo, mawawala yon. Kailangan mong bunuin yon doon sa next coming years. No? Kaya dapat within 365, ma-meet mo yon. Linda, do Okay? you Yun po subscribe to the ang channel? dati. And I think it's still applicable until now. Kasi nga sinabi niya, within 365 days. Ngayon, yung 10 million, no, valid views for 90 days, bago na po yan sa mga shorts. Kasi alam naman natin, pag sinabing short, ilang minuto lang yung video na yon, no? And pwede talagang panuorin yan. So, ito po yun, no? Galing po kay YouTube yan. So, for sure, na-meet yan ni Beyonce. The next step, You can apply by going to YouTube Studio, then Earn. If you're not yet eligible, you can track your progress towards eligibility and sign up to get notified with an email when you're able to apply. okay? Yang sinasabi niyang yan, during the time na si Beyonce ay naghihintay pa, no, na-meet niya yung watch hours at views niya, makikita niya po yun, matatrack niya. Yun yung sinasabing kung ilan na yung subscriber mo, ilan na yung watch hours mo, mayroon po yan, may tracking po yan. Nakikita po ni Beyonce yung progress niya. Kaya meron siyang live stream na sabi niya nasa 1,600 pa lang yung watch hours niya. Diba? So mga 3,000 pa raw. Just, siguro, pinasobrahan niya. Pero sa katulad ng sinabi ko, based on that computation na pinakita ko sa inyo, no? Most likely, nakuha niya na yung watch hours niya na yan. No? Depende sa kung ilang live viewers siya meron during the live stream plus yung pagmamarathon. No? So, sigurado ako, na-meet niya na yan. Once you apply, we use a combination of automated systems and human reviews to check your entire channel to make sure it follows all of our policies and guidelines. Okay? So, yun po. No? After niya mag-apply, natapos yung proseso, wala kang maging problema, yan na po yung mayroong human, no, mga reviewer ni YouTube, at saka yung automatic algorithm, no, yung analytic niya, pag-aaralan niya nung algorithm ni YouTube. Kung mayroon ba siyang nalabag, no, meron ba siyang mga kinopyang videos, no, meron ba siyang mga nire-upload, no, meron ba siyang mga binalahura, binaboy, binastos, no? Yung mga violation sa YouTube guidelines, no? Yun yung bubusisiin ni YouTube, no, ng automatic system ni YouTube at ng human intervention, no, ng mga staff, ng mga tao ni YouTube. We'll get back to you with a decision via email once your channel is reviewed, typically in about a month. Okay? So, ito ay safe, kumbaga safe estimate, no, ng YouTube. But normally, during our time, no, way back 5 years ago, no, katulad na sabi ko yung sa akin, 2 days. Pero may mga kasamahan ako na within 24 hours, no, na-approve sila. And totoo na if you apply, let's say, pumatak ng
linggo sa US, no? Don't count it, no? Ang i-count mo ay Monday. But remember, Monday sa atin, Sunday pa lang sa kanila. 'Di ba? Ang Monday sa atin, sa kanila ay Saturday evening. May time difference po tayo sa US, ha? So lagi niyo pong tatandaan 'yan sa mga nag-YouTube at sa mga viewers. No? So kung let's say Sabado dito ng umaga, doon ay Biyernes ng gabi or maring umaga. No? Basta may time difference po 'yan. No? So pero totoo po 'yon na if weekend or Sunday sa US, maaari there's a possibility na hindi kayo ma-monetize within 24 hours. But during our time, may mga nangyayari po. Ito pong sinasabi, ito pong video na piniplay ko sa inyo ngayon ay revised video na to. No? Kasi during our time, wala pa po yung shorts. No? Wala pa pong shorts na ini-include si YouTube. Ngayon, meron na. No? So, ngayon, typically, sinasabi nila is 1 month. So, let's wait for 1 month. Di ba? But, it doesn't mean you need to stop. No? Continue doing your live stream, your upload, your shorts. No? Tuloy-tuloy nyo lang po yan habang nag-apply kayo. Huwag po kayong tumigil kasi sinasabi nung iba, ewan ko, lumang kasabihan na to. I don't know if it still apply until today. No, na kapag ka na-monetize ka na, ay nag-apply ka ng monetization, tigil ka muna, pahinga mo muna yung channel mo. Yung mga ganon. No, wag po kayong maniniwala sa ganon. Kasi, oras na nag-apply kayo at na-process, no? At sinabi ni YouTube na under review ka na, ibig sabihin, goods ka na. So, magtuloy-tuloy ka ng upload mo. Kasi magbe-base si YouTube doon sa sinabi niyang approve ka, doon sa mga video mo. No, yung na meet mong requirements. So, yung beside from that, yung mga susunod mo, no? Next review niya na gagawin yan. No? Next review niya. So, continue doing what you're doing. No? Kung ibig sabihin kasi, halimbawa, 1 month. So, 1 month kang hindi mag-active sa channel mo? Di ba? Mali po yun, no? Continue doing what you're doing sa channel nyo after ninyo mag-apply ng YPP program. No? Ganun po yun. Okay? Wag po kayo makikinig. No? Ayan po ay opinion ko, no? Wag po kayo makikinig sa mga ganun nagsasabi. Lumang kasabihan na po yan. You can check back in the Earn section of YouTube Studio anytime to see the status of your application. If your first application wasn't successful, don't worry. You can appeal the decision within 21 days or keep uploading original content and you'll be able to reapply after a 30-day period. Okay? So ito, yan yung sinasabing pag hindi ka nga na-approve. Di ba? Sabi niya. So pwede kang mag-appeal. And sinasabi rin niya, di ba? Na continue. Di ba? Continue uploading original. Yung sayo, yung gawa mo. Ha? Hindi re-uploaded, hindi kinuha from other videos, then in-upload mo sa'yo, nilagyan mo lang ng intro, outro mo, then in-upload mo na. No. That's wrong. No? Kasi wala, anong value ang dinagdag mo doon? It should be originally coming from you. Ikaw ang may gawa, walang katulad. Diba? Kaya yung mga reaction video, nagiging parang original siya kasi nandun ka. Binigyan mo ng sarili mong interpretasyon yung nire-reactionan mo. Which become an original content of yours. Kasi ikaw na yon. Hindi mo kinopya yung buong video. You take a portion of it, binigay mo yung iyong assessment, opinion, analysis. No? So, you can appeal within 30 days upon applying tapos na reject ka. No? Now, dito ba sa video ni Beyonce, mayroon ba ang chance na siya ay ma-reject? Para sa akin po, opinion ko po na no. Hindi po siya ma-reject dahil I don't see any violations. No? Para sa akin po para sa akin. Kasi kung yung sinasabing kasi wala niyang picture kaya siya na-violate o kaya hindi siya pumasa, I don't think so. I don't think so. Now, katulad na sinasabi diyan, 'di ba? Minimum of 1 month. 'Di ba? If this isn't your
first application to be rejected or you've previously reapplied, you can try again after a 90-day period. Our review likely found that a significant portion of your channel doesn't currently follow our policies and guidelines. Okay? So, bakit ka na-reject? Kasi meron kang hindi nasunod sa guidelines nila. So, you need to understand kung ano-ano yung mga guidelines na yon. Ano-ano? Re-uploading other videos. No? Cursing. Okay? Showing mga minors. Diba? Violent. Mga madudugo. No? Those are fews of the YouTube guidelines na mayroon sa YouTube. Pag-a-advertise, no, ng mga other product links, no, mga ganyan, bawal po yan sa YouTube guidelines po. Yun po yung sinasabi niya dito, no. Maaaring may nakita si YouTube na kahina-hinala or something that violates, no, yung iyong channel, kaya ka na-reject. The Earn page in Studio will tell you the specific policies that were flagged. Okay? So, yon. Sabi niya, ha? That specific video, sasabihin niya, I'm not sure if specific, no? Parang magbibigay siya ng general assessment, no? Email yan, isisend sa may-ari na you violated this YouTube guideline, no? Pero ikaw maghahanap kung aling video yun. That specific video, no? So, I'm not sure if it's still the same. Kasi during our time, no, kapag nagkaroon ka ng violations, no, binibigay niya yung violation mong guidelines, no? So, I'm not sure kung ngayon pati ba yung video mismo, no? So, maybe that's what this video is saying right now. Be sure to review our policies and guidelines against your channel's overall content and adjust your channel before reapplying. If your application was successful, congratulations and welcome to the YouTube Partner Program. The Earn page in YouTube Studio will be your central dashboard for activating and managing earning features on YouTube. Okay? So, yan po is once you're approved. No, yan na po yung makikita mo. Super chat, super sticker, super thanks, no, membership, merchandise, no. So, yan na po yung mga diyan po kikita yung mga viewers. I mean the YouTuber, no. Doon po sa super thanks, sa super chat, super stickers. Ngayon, meron ng GCash, di ba? Which is not part ng ano ni YouTube, no, ng earnings ni YouTube, no. Yung GCash kasi yan, walang bawas po yan. Pero lahat po ng mga sinasabi niyan sa live stream, meron pong 30% or 35%, no, sa YouTube sa lahat ng kinikita sa live stream. Kapag ka-upload naman po ay 45%, no, ang kinakaltas ni YouTube. 45% po mapupunta sa kanya, di ba? And 55% mapupunta sa vlogger sa mga upload. Bakit mas malaki? Kasi nagba-viral ang upload. Ang live stream, ang haba po niyan. Diba? Tinatapos po yan. Kaya po siya ay 30 or 35% ang napupunta kay YouTube at 65% yung napupunta kay vlogger. No? So, yan po, ganyan po tumatakbo ang monetizations dito sa YouTube. No? So, ngayon, magiging dalawa na. Yung, noong hindi pa kami monetize, ang aming iingatan lang ay yung YouTube guidelines. No? Kapag kami po ay na-monetize na, dalawa na po. Si YouTube at saka si AdSense. May sariling rules si AdSense. No? May sarili po siyang rules. At ang kanyang two major rules, no, is re-uploading other content at saka yung isa pa. Dalawa po yan. Nakalimutan ko yung term ng isa. No, yan po ang kay AdSense. Ang kay YouTube, yung kanyang guideline. No? So, ganun po ang proseso ng pag-apply ng aming mga monetization. So, kung ano-ano man po yung naririnig ninyo sa ibang vloggers, busisiin nyo po yun. I base my explanation doon mismo kay YouTube at yung paano yung proseso ng watch hours. Katulad po na sinabi ko sa inyo kanina sa watch hours, those are just my estimations. And I am talking about that during live stream. No?
Kaya nga po hindi ko kinukuha yung views eh. 'Di ba? Kaya nga po ako'y nakabase sa live viewers. Remember, mayroon po umaabot po ng may time na napunood ko si Beyonce na umabot ng 3,000 yung kanyang live viewers. No? So after matapos yung live stream na yon, no, doon sa 3,000 na yon, let's say half of it stay, no, sa kanyang live stream for 1 hour or 2 hours. Di ba? So do the basic math. Kaya po na-meet niya na yung kanyang watch hours at yung kanyang subscriber. Kitang-kita naman, na-meet niya na kagad. Now, bakit hindi kagad siya na-approve? Yung process of how she apply it, maybe may mali. No? Kailangan po ang address, ang pangalan, no? Magtutugma po yan. Yung documents na pinasa niya, no? Kailangan ay public documents like driver's license, kung may SSS pa, national ID, no? Government ID po. Based sa experience ko po yan, no? Ako po na-monetize, ang ginamit ko po noon ay yung aking passport. No? Dapat po isi-send mo yan kay YouTube. And the address from those IDs should match doon sa iyong kiniin. No? Bukod pa kasi yan eh. Yung sa application na yan, so your personal information, ipapasok mo yan. No? Dahil hihingian ka ng documents, no, supporting documents. Based doon sa supporting documents mo, ikukumpara nila yan doon sa kiniin. What if ang nilagay mo, no, let's say dito sa case ni Beyonce, no, ang nilagay niya, no, na address ay yung address niya noong sila malapit sa dagat, 'di ba? Yun yung nilagay niya. Tapos ang prenisinta niyang passport or documents is yung nasa bagong bahay nila. 'Di ba? Yung address dun sa bagong bahay nila. It's a conflict which will fail her. No, isa lang po yan sa example na pwedeng maging reason ng pagsablay ni Beyonce sa pag-a-apply ng kanyang monetization. So there's a lot more, kaya dapat maging mabusisi. No? Maging mabusisi si Beyonce. And someone, no, na nakapag-apply na dati ang dapat tumulong sa kanya. Kailangan siyang tulungan. Kasi hindi ko alam kung medyo masalimuot na ngayon. No? Pero I don't think na ganun kahirap. So doon lang yan, pwede siyang mag-fail. Ngayon, doon sa videos, sa uplive, I don't think na magkakaroon ng violations. And continuously doing live stream, no, uploads ng mga videos after you apply for monetization. Okay? So yung sinasabi kanina ni Beyonce na nag-apply na siya at na-monetize na siya, hindi niya po naintindihan yung process na yun. No? Once you say na monetize ka na, no, ibig sabihin nun, aprobado na yung application mo. Eh, ang kanya, nag-apply na siya kasi na-monetize na siya. Which is wrong. Nag-apply siya kasi na-meet niya na yung threshold, no? Which is 1,000 subscriber, 4,000 watch hours. Okay? So, yun lang po yung gusto kong linawin dito sa nangyaring to kay Beyonce. No, inulit ko po, hindi po ako naninira sa kahit kaninong vloggers na nag-content na ng issue na to ni YouTube, ay ni Beyonce. No? Ako po ay nakabase lamang sa kung ano yung pinapakita ni YouTube. Ayan po, katibayan. Yung video na pinakita ko po sa inyo ay galing mismo yan kay YouTube. No? Kaya po, kung may gusto kayong linawin about sa mga violations, no? YouTube Help Center po. Pwede nyo pong puntahan yan, ask the blogger, no, if she really understand or he really understand those things, no? Yung mga analytic, yes, correct po yan. No? Diyan din po kasi nakabase sa YouTube. Okay? Pero yung mga nakikita po natin dyan sa mga analytic na yan, paano nyo po naintindihan isa-isa yan? Diba? Paano yung flows niyan?
Diba? Merong basic naman si YouTube na pinapakita. Let's start from the basic. No? Yun po yun. So, kung hindi man namomonetize pa si Beyonce until now, maybe it may take longer kasi nga marami na ngayon, marami na nagva-vlog ngayon. Marami na ang talagang nagiging part ng hanap buhay ang vlogging or vlogging. No? Kaya mas maraming nag-a-apply. So, mas maraming nag-a-apply, mas tatagal ang pagre-review. Kaya, make sure na lahat ng inyong ikinikiid, no? Or dinideklara sa pag-a-apply ng inyong YPP program, dapat tama at walang discrepancy. Dahil a little discrepancy sa inyong documents at sa inyong mga kiniin will cause a fail on your applications. Alright, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. Always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang din lang, maraming salamat.